Mahalagang araw na ito na itinatag ng nag-isang Diyos, mga kapatid, sa pananampalataya. Magandang oras sa iyo, kapatid. Binuhay ka na pala, no? Mula doon sa universal, sabi mo kanina. No, from heavenly. Ay, mula doon daw sa heavenly at saka sa universal. Mga kapatid ko sa pananampalataya, sa inyo, mga kapatid, magandang oras. Mga kapatid ko sa pananampalataya, tunghayan natin mga kapatid, yung tinuran ng dakilang espiritu sa ating kalagitnaan mula dito sa mga pambungan, mga kapatid. Sa unang Pedro, mga kapatid ko sa pananampalataya, unang Pedro 1:3. Isang talata lang ang ibinigay, Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon si Kristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesus Kristo sa mga patay. Mga kapatid, ano ang baga natin ito? Mga kapatid, na tayo kanyang binuhay na magulit mula sa mga patay. Kung noon, mga kapatid ko sa pananampalataya, nang wala pang pagtatawag sa atin ng Espiritu, mga kapatid, bulag tayo sa katotohanan. Kaya pasalamat tayo, mga kapatid, na tayo'y kanyang tinawagan ng dakilang espiritu. Bakit, mga kapatid? Tunghayan natin ito. Ito ang kanyang winika. Datapwat dumating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Amang mga gayunding mananamba sa espiritu. Kaya ito'y kaloob ng nag-iisang Diyos, mga kapatid, kung bakit tayo'y inipon ng nag-iisang Diyos, mga kapatid, ng Espiritu ng katotohanan, tayo'y kanyang hinanap. Bakit, mga kapatid? Ano bagang layunin ng nag-iisang Diyos, mga kapatid ko sa pananampalataya, kung bakit tayo kanyang inipon, mga kapatid? Talastas ng bawat isa na ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita. Kaya ang kanyang layunin sa bawat isa sa atin, tayo'y kanyang inaralan, tinuruan, mga kapatid, ng kanyang pagka-Diyos. Bakit? Upang ihayag yan, mga kapatid, ang kanyang pagka-Diyos kanino? Siyempre sa aton anay, mga bugto. Diba, mga kapatid? Dahil kailangan makilala natin ito. Yaong sa atin nagpapakilala, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya ito'y nangangailangan ng sunog kilay, mga bugto. Nangangailangan ito, mga kapatid, ng mga kapatid ko sa pananampalataya. Hindi lang sa ayuno. Isa yan sa mga kaparte. Ito na aton na pananampalataya. Ayuno, pagganap, paggawa, mga mission, at pagsunog kilay. Mga kapatid, napaka-importante yun. At kailangan nakatutok tayo sa mga gampanan na upang kung ano man ang inihasik, mga kapatid, ng mga kasangkapan, ang kasangkapan, diri lang yung nakuro. Lahat yan, nagaganap sa kabuuan ng gampanan, pawang kasangkapan yan, maging mga ebanghilista, mga kasangkapan din yan ng nag-iisang Diyos. Minsan kasi mayroon naglabas ng mga sekreto doon, mga kapatid ko sa pananampalataya ng kanyang pagka-Diyos. Maliwanag ba, mga kapatid? Kaya yon, mga kapatid, pasalamat tayo na tayo kanyang binuhay. Yun pala ang purpose ng nag-iisang Diyos, mga kapatid, na tayo'y kanyang tinipon sa kural ng Espiritu ng katotohanan na upang makilala natin siya at mahayag. Kaligtasan yon, mga kapatid ko sa pananampalataya, ayon doon sa mga Juan 17:3. Maliwanag ba, mga kapatid? Yon ang pagkabuhay. Hindi
tayo sa tinapay na kanyang ibinahagi, mga kapatid. Dito sa mga Tito. 3 talata yata ang ibinigay, ano, mga kapatid? Sa Tito, mga kapatid, Kapitulo 3, mula sa mga talata 6, ito ang nakasaad. Na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamagitan ni Jesucristo na tagapagligtas. Ano itong binuhos, mga kapatid, sa bawat isa sa atin? Dahil ito'y ibinigay na, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Ibinuhos, mga kapatid, yaong kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. Unang-una yung aral na upang ating makilala, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Kaya pasalamat tayo doon. Bakit, mga kapatid? Kung ating susuriin ang lawak ng kamunduhan, ngunit iilan lang ang nasasakupan, mga kapatid ko, sa pananampalataya ng universal churches na kanyang pinangako. Wala daw siyang gagawin kundi kanyang iahayag ang kanyang ang kanyang mga lihim. Kanino? Doon sa nagpapasakop sa Espiritu ng katotohanan. Sa atin yon, mga kapatid. Ibinubuhos, mga kapatid, ang pagpapala ng nag-iisang Diyos, mga kapatid. Alalahanin, mga kapatid ko, sa pananampalataya na ang pagka-Diyos ng Diyos na ito na tinutukoy, taglay ang lahat ng bagay. Maliwanag ba, mga kapatid? Taglay ang lahat ng bagay. Ayon doon kay Propeta Isaias, maging masama at mabuti. Taglay niya yan. Na kailangan ating makilala ito, mga kapatid ko, sa pananampalataya, sapagkat ang sinabi niya, kung ating makikilala ito, kaligtasan man ito, mga kapatid. Di rin na irostoryahan, di ba, mga kapatid ko, sa pananampalataya, ating tunghayan ulit, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa na buhay na walang hanggan. See, mga kapatid, napakaganda, tagapagmana palang bawat isa sa atin. Mga kapatid ko, sa pananampalataya. Ano ang mga butang ang nag-iisang Diyos? Siyempre, kabahagi tayo doon. Kanayan natin, mga kapatid, ito ang kanyang winika, mga kapatid ko, sa pananampalataya, bilang pagpapatunay sa mga bagay na ito. Eka muna, kung ngayon lang natin ito. Sana ibigay, Pag hindi binigay, sinisiringin nga, assignment lang na kita yun, na hindi daw pwede sirain ang kasulatan. Sapagkat kung sino ang dinatnan ng salitang ito, sila'y mga Diyos rin, mga kapatid ko, sa pananampalataya, at hindi pwede sirain ang kasulatan. Natunghayan na ba ninyo? Sa mga huwan ito, mga kapatid. Di ba, mga kapatid ko, sa pananampalataya? Ano yun? 1 Gs ba yun? Para matunghayan natin, ito na. Kung tinatawag niyang mga Diyos, siya ang mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayari sirain ang kasulatan. Yan tunay, mga kapatid ko, sa pananampalataya, sa mga Diyos. Yan tunay na tagapagmana nga. Ang bawat dinatnan ng salitang ito, sapagkat ang salitang dumating, walang iba kundi ang Diyos. Siyang dumating sa bawat isa sa atin, na tinutukoy na salita na dumating sa bawat isa. Diyos yung, mga kapatid. Katapusan na talata, mga kapatid, dapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kung patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng tao. Ano itong mabuti? Mga kapatid, may alam ba ang bawat isa kung ano itong mabuti, mga kapatid ko, sa pananampalataya?
Ang sinabi ni Apostol Santiago, mga kapatid, dito sa mga Kapitulo 2, talata 8, gayumay, kung inyong ganapin ang kautusan ng hari, ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, nagsisigawa kayo ng mabuti. Ada, mga bugto, kailangan inisuriin pa. Dahil ang mabuting gawa daw, yaong ganapin natin ang mga bagay na nasa Diyos. Tandaan, mga kapatid, taglay ng nag-iisang Diyos ang masama't mabuti. Tandaan ng bawat isa, tayong lahat ay bawang kasangkapan ng nag-iisang Diyos. Magandang oras, mga kapatid.